Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. My name is Nazir A. Zailun and we are group 15. So our topic today is all about cooperative development. So when we say cooperative development is anong unang pumapasok sa ating isipan? So the cooperative development refers to a collaborative approach where multiple parties work together to achieve a common goal or to develop a specific project. This concept is often applied in various fields such as business, technology, and community development. In cooperative development, stakeholders share resources, expertise, and responsibilities to create a mutually beneficial outcome. So, the meaning, ang cooperative daw, ito yung proseso ng collaboration or paraan ng pagtutulungan tungo sa layunin o proyekto. Isa ito sa mga ginagamit ng iba't ibang sektor, kabilang na dito ang ginagamit natin gaya ng technology at negosyo. Di ba yung technology is ginagamit natin sa mga negosyo, then nakakatulong ito upang mapaunlad ang ating bansa. So nagtutulungan din ang mga stakeholder para maisagawa ang layunin gaya ng mga project para maisagawa ito ng maayos at kung anong maging advantage nito sa lahat at magdudulot ng magandang resulta. So we have the four types of cooperative development. So first is worker cooperative, second is consumer cooperatives, third is housing cooperative, then the last or four is agricultural cooperative. Worker cooperative. So ang worker cooperative, ito yung isang kumpanya, then yung mga employees or employer ay nagkakaisa sa mga desisyon nila, then yung napagdesisyonan nila is naisagawa ng maayos dahil sa pagiging unity nila. Then nakakatulong ito upang mapaunlad ang isang bansa kasi nagagawa nila ng maayos kung ano yung mga proseso ng ginagawa nila. Then, ito yung kagandahan kasi guys sa mga worker cooperative is na isasagawa nila talaga ng maayos na consumer cooperative. Ang consumer cooperative, masasabi natin na yung mamimili or customers ang nagpapatakbo ng mga negosyo. Ito ay isang uri ng cooperative na kung saan ang nagtitinda o namimili ay nagkakaisa. Halimbawa, yung mga mahal na benta, yung si buyer or yung customer natin pwedeng humingi ng tawad at masasabi natin na that buyer, they are the reason why other companies were successful or lumago. Housing cooperative. So sa housing cooperative, ang mga miyembro ay nagkakaisa para magkaroon ng access sa gaya ng abot kayang pabahay. Ang ganitong uri ng cooperative, ang mga residente ay nagkakaisa upang magkaroon ng sariling bahay at pamamahala sa kanilang tirahan. So, ang housing cooperative is tinutulungan nila yung mga residente upang magkaroon ng sariling bahay then at mapabuti ang kanilang pamumuhay. So, ang ganitong klaseng cooperative is napakahalaga talaga nito sa ating community kasi natutulungan nila yung mga tao na walang sariling bahay. Ang agricultural cooperative, yung mga magsasaka is nagtutulungan sila upang maisagawa ng maayos ang kanilang negosyo or yung tanim nila. Then may mga cooperative na sinusuportahan nila yung magsasaka para mapalago din ang kanilang business. Sa isang agricultural cooperative, ang magsasaka ay nagtutulungan upang mapabuti ang kanilang negosyo sa agrikultura. Sa pamamagitan ng cooperative, ang kanilang pinagsama-samang lakas o resources at kaalaman upang mapalago at mapabuti ang kanilang tanim at negosyo, ang mga agricultural cooperative ay maaaring magbigay ng suporta o bigyan nila ng suporta yung mga magsasaka. So that's all.